si Chuck Colson. Kailan mo, ani? Oh, isa naman na balik. Matay. Gabagdoy-bagdoy, rin mo ba? Kaya, lingkod. Matay. Si Chuck Colson, after becoming a Christian, human nga si Colson nahimong Kristohanon, iyahang gimugna ang usa ka panagtigom dira sa prisuhan. Iyahang gi-founded ang kining ginatawag Prison Fellowship diha nga naga-operate diha sa prisuhan sulod sa 80 ka mga kanasuran. Ang mao nga prison fellowship ngayang gitukod mao kining gitawag niya Angel Tree. Nga diin naga-provide sa nagahatag og mga kinagitawag nato Christmas presents ngadto sa pamilya nga anaa sa 2 million ka mga US prisoners. Iman-an nato, human siya nahimong Kristohanon. And even si Bill Magee, dili na yung basketball player ha, after he became a Christian, Magee and his wife naga-organisa o kining ginatawag Operation Smile. After he became a Christian, he and his wife organized Operation Smile, a program that travels to the places like Vietnam, the Philippines, Kenya, Russia, and the Middle East country to repair facial deformities. Kung sayang gitukod, kung sayang gihimo, nag-organize siya og usa ka Operation Smile. Usa ka programa nga diin suroy ngadto sa laing dapit sa kalibutan including Vietnam, Philippines, Kenya, Russia ug sa mga kanasuran dira sa Middle East aron sa pag-repair sa kining mga facial deformities. Unsa man facial deformities? For example, kanang bungi, kailan mong Tabo? Si Tabo. Usa ka baseball player man siguro siya. Si Tabo. Na nagtukod siya og usa ka specialist pasula dira sa may unahan sa may lanang sa may SM. Tabo. Tibokyo? Tibokyo. Tibokyo. Usa na siya ka baseball player, si Peter, kung wala ko masayop. Na, human siya, mahimong Kristohanon, iyahang gigahin ang iyahang kinabuhi, diha sa pagtukod og mga organization, even kanang iyahang gitukod na Table Cure, nagahatag sila dira og free nga, para to, mga bungi, mga bali, mga anak, free. So, kung mabali inyong liog, free na diha. Malisa. So, free dira So, inanapod ni sila ng mga tao. Human sila nahimong Kristohanon. And even, may usa ka tao nga, kalimot lang ko siyang pangalan, usa ka NBA player, kung wala ko masayop. Na-drop siya last 2022, kung wala ko masayop. And nag-play siya sa Cleveland. Then he became a Christian. Sa diha nga, mupirma na unta siya og kontrata sa ikatulo niya katuig sa NBA. Yang gi-reject ang billion o millions of dollars. Naso to 34 million ba to yang gi-reject o $16 million. Kontrata niya. Yang gi-reject. Why? Because nag-early retirement siya sa NBA. Bago lang siya na-drop. Ano man? Because he decided nga mag-full-time pastor. Kung ang uban siguro itong mga tao, binuang man na yan. I-drop niya ang millions of dollars para lang sa pagpamastor. NBA player ha? Bago lang siya na-drop. Siguro 3 years pa siya sa NBA. And then, renew na unta siya o gi-offeran siya o 16 or 30 million ba to siya. E di mabot siya kanang ultimo nga player. Ano gid siya? Nagid siya ay potential nga mahimong superstar pud sa NBA. Pero iyang gi-drop and nag-retire siya. And then ang reason niya for his retirement is para mahimong usa ka full-time pastor sa full-time ministry. Tanawa. Can you imagine? And even there sa Bible,
Human nila nga na-encounter si Jesus Christ sa ilang kinabuhi. Like sa mga apostoles si Jesus Christ. Human nila ma-encounter si Jesus Christ, kitalikdan nila ang ilahang trabaho. Kinsa man din sila? Uban sila, mananagat. Huwag ka to siguro, di man siguro ultimo to nga mananagat to sila siguro. Pero sa dihang nagingnan sila ni Jesus Christ. So kad karon, managat na kaog tao. Si Pedro, huwag ang igsuon. Then diha gibiyaan nila lang sa kayan, ilahang pukot, huwag ang ilahang buksay, o may kuyog sila kay Jesus Christ. And even Matthew. Kinsa si Matthew? Tax collector. And even, kinsa man? Si Luke, dili man na siya isa sa mga disipulo, sa 12 ka disipulo ni Jesus Christ. But he's a doctor. Si Paul, usa ka abogado. Pero human niya ma-encounter si Jesus Christ dito sa dalan sa Damascus, kung sayang gihimo. Sa diyang gitawag sa Ginoo, bibiya siya sa iyang pagkaabogado. Dito siya naglaroy-laroy sa dalan, nagwali sa pulong sa Ginoo. Ug daghan pa na mga istorya ni anak nga nagapanghitabo diya sa Bible o sa ato ang panahon. Nga diin, after they became a Christian, uman nila mailhan si Jesus Christ diya sa ilang kinabuhi. Nag-serve sila sa Ginoo. Sa lain nila nga pamaagi, nga sa ilahang tanaw, mauni ang ilahang makaya o mahimo o mapakita nga sila nag-alagad sa Ginoo. Now, gusto na ako nga masabtan ninyo ang ato ang mensahe ning tatnaas kabuntagon nga gitawag, shape for serving God. Sa Bisaya pa, gihulma ka aron sa pag-alagad sa Ginoo. Unta, masabtan nato na sa diha nga nahimo kang Kristohanon, gihulma ka sa Ginoo para mag-serve sa iya. Tanawa si Paul. Kinsa si Paul? Nga kaniadto si Saulo. Si Saulo, usa ka persecutor. Ginalutos niya ang mga Kristohanon. Labi na gitong mga followers ni Jesus Christ. Labi na gitong mga disipulo niya. O di lang mga disipulo niya, apil tong mga kuyaw na mga diakono. Nga nailhan, isa sa ila dito ang gipapatay ni Saulo mao si Stephen. Ang tao nga puno sa balaang espiritu. Siya, si Stephen, one of the 7 deacons. Nga diin, gipalutos ni Saulo, pinaagi sa pagbato, hangtod nga siya namatay. Pero tanawa ang maglulutos. Human niya ma-encounter si Jesus Christ sa dalan sa Damascus. Maglulutos pa ba siya? Dili na. Kung dili, usa na siya ka mananangyaw sa pulong sa Ginoo. Nga diin nagalakaw sa nagalaing-laing dapit dira sa Asia, dira sa Middle East, para iwali ang maayong balita nga iyahang nadawat na angkon ni atong panahon na naglakaw siya dito sa dalan sa Damascus aron unta pagluto sa mga Kristohanon dito. Igsuon, matag usa ka nato giluwas ta sa Ginoo. Og dili lang kay giluwas ta sa Ginoo, gihulma pagita sa Ginoo para sa pag-alagad sa iya. Now, adunay mga butang nga gigamit sa Ginoo aron sa paghulma kanimo. Unsa man ni siya? Ang pulong shape, spiritual gifts from the word each heart tagaan kaniya o gihulma kaniya diha sa imuhang pinagis paghatag kanimo og mga espirituhanong gasa. What else? Kitagaan kaniya putli nga kasing-kasing o tingali kasing-kasing nga diin nagahandom sa Ginoo. Another thing, abilities. Dili ning abilities nga mukhaon kag bildo ha. Kundili aduna kay abilidad na magamit diha sa Ginoo. Posible aduna ni sila connection sa spiritual gifts. Abilities. Magamit nimo diha sa Ginoo. Katong doktor, katong nagaayo sa mga deform na mga dagway, abilities to. Naa siya abilidad na kanang mag-opera sa imuhang naong. Abilidad. Personality. Ang imuhang personality gi-shape ka na sa Ginoo para mahimong usa ka maayong makabaton kag usa ka maayong nga personalidad. Nga tingali kaniadto ang imong personalidad kay himalikas ka, dali ra ka masuko, putungon ka, high blood ka permente. Giusab na nasa sa Ginoo para mahimo kang magamit sa buluhaton sa Ginoo. Kailain po og magwali ka nya himalikas ka. Basig madala ka sa kabugat sa imong giwali, makapamalikas ka. No? So mao na nga forma giusab sa Ginoo na siya. And then experiences. Ipasin natin sa Ginoo sa imuha. Tanawa si Eliseo. Kailan mong Eliseo? Dili si Eliseo nga nang naa sa Surigao ha. Nga siya, Bama ba na siya? Founder. Kundi si Eliseo nga sidekick ni Elijah.
ni Elisha. Unsay trabaho niya? Siya ang right hand ni Elijah, ni Prophet Elijah. Sa diha nga si Elijah, mikaya, paingon sa langit. Kasi ingon ni Eliseo, ingon niya, ihatag ka nako ang imuhang gahom. Ingon niya, kung makita ko nimo nga maglupad ko, makita ko nimo sa imong mga mata, nga mukaya paingon sa langit, maangko nimo nga akong gahom. Nya kinakita man niya nga si Elijah samtang nagsakay sa karwahe, tingala siya nga ang karwahe ni Elijah, ni Prophet Elijah, hinahinay man o ka, lugdang sa ka, lupad sa yuta, gikan sa yuta, samtang nagdagan, palupad, padungos mabaw, nakita gid niya. So nahimo nga si Elijah, o si Eliseo, nahimong siya ang nakapanunod kay Elijah. O gigamit ni Eliseo ang iyang experience sa diha nga uban pa sa kay Elijah. Mao na nga kita, sa diha nga luwason ta sa Ginoo, i-shape ta sa Ginoo, o tagaan ta niya, ipa-experience sa tua ang mga buluhaton na diin para mahinog ka draa o magamit ka sa mga buhat unya nga ipabuhat sa Ginoo sa imuha. Dili man tungod kay o dili man ingon kinana kadali nga sa diha nga na-receive nimo si Jesus Christ, sa diha nga ikaw nakabaton og kaluwasan ug nahimo kang Kristohanon, ipadala dayon ka sa Ginoo sa kadapit para mamastor. Siyempre mahimo sa kang ulipon. Kinahanglan makakaton ka usa ang pagpanglimpyo sa CR, usa ang pagpanglimpyo sa simbahan, usa ang pagpanghugas ng mga plato, usa ang pagtrapo ng mga bangko. Kaya sa diha nga kung magpastor na ka, abalo ka sa imuhang trabahoon. Nadili ka ingon ni Jesus Christ, wala ko miyanhi aron nga alagaran kundi aron sa pag-alagad. Tanawa si Jesus Christ, experience. Ano man, gawas ka siya son of God, may experience siya. Pila may edad siya nagsugod sa iyang public ministry? 30 years old, 33 or 30, namatay siya at the age of 33. Oh. Asa man siya atong 30 years? Kuyog siya siyang papa, gapanday, ga-obey siya siyang papa, kay panday man niyang papa. That's why mingon bitaw ang Bible siya. Pag ingon niya siya anak sa Ginoo, isang anak man na siya sa panday. Kay mao na ilang nakita nga anak siya ni Jose. Nga usa ka panday. Pero may experience siya. Na-experience niya ang pagiging naa sa ubos. That's why niingon siya, wala ko mianhi aron alagaran, kundi aron sa pag-alagad. Mo to yang gipakita ang iyang pagka-servant, pinagis pagtabang sa mga tao, paghugas sa tiil sa mga disipulo. Tungod kay servant gid siya. Mo na nga kita, inana pod ang himuon sa Ginoo sa tua. Gamiton ta sa Ginoo either sa lokal nimo nga church. Ako experience na ako sa una sa bukid. At the age of 7. Bilin niyo sa akong trabaho, unsa ako ang natun-an sa ministry at the age of 7 or 9 ba to siya. Every time adto si pastor sa balay, musuri sa mga membro niya aron sa pagpangumusta, kuyog ko ana. Badi-badi ko niya. Muulan, muinit, badi-badi suot anang mga bagnutan kay kung nakasabukid balay na andalan di man gyud hawan, bagnot. Naidalan pero maigo kagyamo kung muulan, gina mga sagbot. So, kuyog. Kuyog sa iyaha kay parang kay nakita na ako nga grabe kugihan gid si pastor ba. Kuyog. Nya malipay man pud ko magkuyog-kuyog kay pastor panihaponon madamay man ko. Ingon ang membro dito kay pastor, pastor, ay sa uli kay mag-ihaw sa tagmanok. Akan na ingon ko. Kini nami makaon tagmanok. Nya pag-abot sa pikas balay na pod pakapihon pastor kape. Say pastor tag 5 ka baso maro tag 1 ka baso kay taga ato sa laing balay pakapihon man. Lahi-lahi ang idalit. Asay saging, asay karlang, usahay mingon pikas nga panihapon diri nag-ihaw kog manok pastor. Panihapon sa diri kay na isda. Amingon sa pastor nga bustog naman ko gikan ako nagkaos pikas. Ato na pud padala na lang sa iya. Kuan. Sorry siya na pud pagkasud si mana kuyog na pud ko. Nya kadala siya bugas, kadala siya og lagutmon, siya kadapag manok, mga buhi. Kaya mga buhing manok. So, nasanay ko ana. And then pag-abot sa church, sa diha nga batan-on pa ko mga teenager. Naanad ko na magdala o maglimpyo simbahan. Kami na mga teenager, kami nagasimba, dili pareha diri Kami nagalimpyo dito matag Sabado limpyo na. Matag Sabado, musuroy mi sa mga balay sa mga members sa church. Mangayo mi ng bulak. Ibutang namo sa simbahan. Mo mo simbahan, naay bulak dito, naay bulak diha, napo di sa tubangan. Dagan magbulak. Oh. Ibutang na muna. Kami na mga young people. And then at the age of 16 or 15, amayin ko na sa pastor sa kwa, role, ganang, kaya nimo ikaw mag-share sa word sa Ginoo karong Wednesday o ka kining itawag na cottage prayer. Oh. Nya kay tungod kay ang akong heart ako is kanang gusto ako makaalagad ko sa Ginoo. Sige ako yes. Wala sa kuha ng word na no. Wala sa akong vocabulary na dili ko pastor.
Mana ako ang na-learn. Experience ang tawag, ana. Para kung gamiton ka sa Ginoo sa usa ka taas na posisyon, ibutang ka dira, kabalo ka mga tugupos. Kabalo ka mo pakita sa imong pagka-alagad. Kay kung pag-abot di ba sa taas, ug ikaw lang kasugo, buhatan ni, imuan ni, lakaw ani. Wala na lang ka na master, nagkuan lang ka, trabaho, kumpanya para mahimo kang CEO dito manager, mo man trabaho. So mana kinahanglan natong experience. Ingon ang 1 Peter chapter 4 verse 10, God has given each of you some special abilities. Natay lain-lain na mga abilidad. Mo na kung gamiton ka sa Ginoo sa ubos sa kahintang, unsa man yun, tiglimpyo naman kog CR. Ayaw kumpiyansa, tiglimpyo ka CR kay gi-prepare ka sa Ginoo. Kay base mahimo kang pastor, pag abot sa panahon na mamastor ka, kung ingna di na ka mulimpyo og CR. Kay waka ka experience na. Na. Our purpose in life is to serve God by serving others. Isa sa ato ang purpose, sa ato ang kinabuhi, is mao ang pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pag-alagad pod sa uban. So kanunay gyud lakip ang uban na tao. Ang atong una-una magud sa pag-alagad sa Ginoo is directly to God, para lang gyud sa Ginoo, exclusive lang gyud sa Ginoo. Pero wala nimo mahibaluan na samtang nag-alagad ka sa ubang tao, nag-alagad ka sa Ginoo. Di ba? Si Jesus nag-ingon mismo ana sa iyang mga disipulo. Si kinsa man kaninyo, ingon niya, gigutom ko, pero wala ko ninyo gipakaon. Giuhaw ko, pero wala bisan kinsa kaninyo nag-offer na akong tubig. Wala ko kay tulugan, pero wala ko ninyo gipadayon sa inyong mga balay. Kasi ingon siya ang disipulo. Ito si Pedro ba ito nag-ingon? Ingon niya, Ginoo, kano sa amang ka gutom, nga waka na mo pakauna? Kano sa amang ka giuhaw, nga waka na mo pa im nagtubig? Kano sa amang ka nga wala gikatulugan, nga waka na mo padayon na sa akong balay? Masay balo mo sa tubag ni Jesus Christ. Si bisan kinsa nga wala magbuhat ning ini ngadto sa tao, siya wala nagbuhat kanako. Ug si bisan kinsa naghimo niini ngadto sa iyang isip kay ingon, siya naghimo kanako. So aduna giyoy kalaputan ang imong pag-alagad sa Ginoo sa imong relasyon sa uban ng mga tao. Yung kalab ni mga Ginoo, but you hate these people. Gihigugma ni mga Ginoo, pero wala ni mo gihigugma ni mga tawhana. Nag-alagad ba ka na sa Ginoo? Posible wala. Self-centered or unsa ba klase nga kinaiya, selfish na siguro kayo ka. Jesus said, ingon ang Matthew chapter 20 verse 28, your attitude must be like my own. Usa daw ang imong kinaiya, dapat nga ang imong kinaiya sama ka nako. For I did not come to be served. Kay wala ko mianhi aron alagaran, but to serve apan sa pag-alagad. Now, ato ang tun-an kining tulo ka mga butang nga kinahanglan nga atong masayran sa atong kinabuhi. Number 1, being like Jesus means being available. Pangutana, available ba ta? Sa word available, daghan ka nato diri murag alanganin gyud. Kay daghan kay tag rason. Dili ta mahud tag rason. Kanunay tang dili available. Even ikaw mismo sa imong kagalingon nga naa diri kabalo ka. Nga problemado ka aning nagahimtanga. Kung gusto ka, nga mura kag si Jesus Christ, kaingon man ang pulong sa Ginoo. Siya, ingon niya sa Matthew chapter 20 verse 28, your attitude must be like my own. Now, si Jesus Christ kanunay siyang available. Balo mo na? Tanan na gusto nga mo doon siya, tanan nga manginahanglan siya, is available siya. Nabakay nabasahan sa Biblia, nagibiyaan ni Jesus Christ. Kabas lang atong batuon unta siya. Pero tanan na mga nagapanghitabo sa Biblia nga ma-encounter ni Jesus Christ, He is always available. Pero kita, isa ni sa kinaiya nga wa nato masunod. Di ko mo adto pastor, kay na kay reason. Di ka mo join ani, di ko ka join ay pastor kay na ako'y reason. Dili ko ka adto ani kay daghan ko na ako'y reason. Dili ko makatambong ani kay na ako'y reason. Daghan tag reason, dili ta available. Unsaon paggamit sa Ginoo sa imuha kung dili ka available? Unsaon paggamit sa Ginoo? Imagine nimo, na kay amigo. For example, si Dexter o si John Ray. Si Dexter, kanunay mo adto dito siya adlaw-adlaw kay John Ray mingon nga John. Dulat ang basketball. Si John Ray nga sunod na siguro, Brad. Kay labas ako. Balik na po si Dexter pagkaugma. Jan, wala ta basketball ba? Pasingot. Sunod na siguro, Brad, kay kanang ako'y lakaw. Pagkasunod ugma na po. Wala ta basketball. Ingon na po si Jan Ring nga. Wala siguro kay himo pa kuha ning ako ang report. Wala na. Murag human na siguro reason ni Jan Ring ani. Balikan ako. Total, wala ta basketball. Ingon si Jan Ring.
Tay, hubag kung tilo. Sakit. Sakit sa patusan. Tay, wagi mo. Sunod ana, si Dexter, di sa mato. Siya na isa nitong matog basketballan. Kay, wala man, di man available ang tao ngayong invite. The same po na sa pag-alagad sa Ginoo. Hinahanglan nga available ka kanunay sa diha nga gusto ka tawgon sa Ginoo or gamiton sa Ginoo. Dili kay kanunay lang nimong isnab ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Basaha. Ang Matthew chapter 20 verse 32. May duha ka butad raa nga nahibalo sila nga si Jesus Christ moagi diha sa ilahang tungod. Moagi na sa nang tungod. Duha ka buta. And then pag agi karon ni Jesus Christ, misinggit sila. Isa, Ginoo, anak ni David, kaluhi kami. Sige sila singgit, ako kailang tingog. Ginoo, anak ni David, kaluhi kami. Gibadlong sa mga tao. Ingon niya, ay mugsaba. Maulaw ta? Murag na ba? Ay mugsaba, maulaw ta. Maulaw ta sa atong Ginoo. Isamot na noon sila, dakong tingog. Ingon sila nga, Ginoo, anak ni David. Murag na ba? Kaluhi kami. So, may hunong si Jesus Christ. Pakunong niya. Kung sa may gusto ninyo nga akong buhaton sa inyo, wala tayo pangutanan ni Jesus Christ. Nato siguro speaking engagement dito sa unahan, pero may hunaw siya, ingon siya, kung sa may akong ikalagad sa inyo, kung sa may gusto na ninyo nga akong buhaton diya sa inyo, ha. Ingon sa duha ka butay, sa ayu kami sa amo ang pagkabuto. Gusto na mo makakita. Oh, gihikap ang mata, okay na siya. Ngayon yung pagtuo, may nakaayo sa inyo, ha. Una ka, nabili lang pananaw, naayos sila. Karon kung si Jesus Christ is dili siya available. Kaya nagdali siya, kinaa siya engagement dito sa unahan. Katong tawhana din, katong duha ka tao dito maulian. Pero tungod kay available siya, kanunay siyang available, wala na himong imposible ang tanan. Mo na importante nga available ta. Kay kung sige tagbalibad, imbis gamiton sa Ginoo, dili kita gamiton sa Ginoo. Kay sige matagbalibad. Ha? Imbis maklos si Dexter o si John Ray through basketball, di na sila maklos kay maingon naman si Dexter na tayo nang tawanan, marag di man siguro ni hilig gusto makikamigo sa kuha. Sabagay, di man hilig basketball John Ray po. Just in case lang ba, nahilig po sa basketball. Pero kung sa may imong ma-fail ana, kabalo ka nga kanang imong invite hilig basketball player na. Pero sa diya nga ikaw ma-invite, di man lang kapag bigyan. Pero makita nimo kuyog sa uban kay magdulag basketball, di ba? Marag ma-fail nimo nga, uy, marag rejected ko. Na-reject ko. So ikaw lang mismo mo distance. The same pud na diya sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kung dili ta available, ngano gamiton pa man ka sa Ginoo, di man ka available. Ha? Piangan na lang ka sa Ginoo para mahimo kang available. Ingon pa ang panultihon, 3:28. Never tell your neighbors to wait until tomorrow if you can help them now. Naabi tayo kinaiya ngayon ani. Ingon na pulong sa Ginoo, never tell your neighbors to wait until tomorrow if you can help them now. Ayaw daw sultihi ang imuhang silingan nga nangayog tabang sa imo nga balik na lang ugma kung pwede raman kuna raman di kay ikatabang karon. Na ako'y nailahan na. Sabagay, dinunto sa Kristohanon. Pabalik ko niya ugma, pero naamunta sa ikahatag. Sa may purpose. For example, ay tao mato sa imo pahirma ko diya kwarta. Kabalo ka na kay kwarta. Pero ang imong reason sa iya, ugma pa akong kwarta, balik na lang ugma. Pero nagod kay available ra para lang ginata. Unsa man para? Sa reason para makakita na siguro siya lain, diya sa balik ugma. Ha? Ingna na lang di jud ka di ko pahiram oy. Kay di ka kabalong bayad. Na lang. Diba? Ayaw sultihi ang tao nga balik na lang kung naaman day kay ikatabang sa iya ha karon. Unless kung wa jud kay ikahatag sa iya. Di mo unya-unyaon ba? Dagan na nagahimo diri sa mga pana. Ang luoy ka ng Indian. Sige balik-balik og panuktok anang balaya kay nangutang. Balik lang ugma. Ang Indian kay di lagi taga diri. Balik na lang pud siya ugma. Ito mo na luoy bitaw ng Indian. Makaingon ta nga murag kwartahan kay na sila kay mao na ilang negosyo. Pero the way sila gitreat sa tao, the way sila nga ginatratar sa tao sa mga Pilipino, pataghan ako nakita ng mga Indian, madunggan ako inigagin na ako maingon tong Indian nga. Iningan siya. Balik lang ugma. Matay yung Indian. Duko na pong Indian sa kay motor. Alang magmasuko sa pasilon pa lang siya. Kay dili siya taga dire. Alang mag-inisog siya. So what's mahimo? Balik sa ugma. Pero ang kinaiya lang ba? Ako naaman lang kay kahatag. Ano pabalik-balikon pa man imong tao? Naaman kay kahatag. Ingon ni John Wesley. Kailan mong John Wesley? Ha? Ingon niya, do all the good you can with all the means you can.
by all the ways you can, in all the places you can, and at all the times you can, do to all the people you can, as long as you can, as long as you ever can. Kuya, pero si John Wesley, balik-balik niya, marang libog na noon. Pero kung iwan ang sabton, ingon niya, buhata ang tanang maayo nga imuhang nga kutob sa imong mahimo. O buhata kanunay ang imong mahimo sa tanang ngadto sa tanang lugar nga imong mahimo, ngadto sa tanang higayon o sa tanang higayon nga imong mahimo, sa tanang tao nga imong mahimo o sa tanan nga sa tanan kutob sa imong mahimo. Ug ang tanan kutob sa imong mahimo. Oh. Puro kutob sa imong mahimo, tanan nga imong mahimo. Buhaton nimo tanan. Wala gyud giingon dira nga basta ka nang kuan. Ana ba? Wala gyud. Buhata ang tanan kutob sa imong mahimo. Ingon niya. Sa tanang higayon, kutob sa imong mahimo. Sa tanang lugar, sa tanang dapit, sa tanang higayon, ngadto sa tanang tao, nga kutob sa imong mahimo. Buhat ang tanan. So wala gyud unya-unya dira, buhat ang tanan, ihatag ang tanan. Now, 3 common barriers in serving God. There are 3 common barriers in serving God. Tulo ka mga babag diha sa pag-alagad sa Ginoo. Una, self-centeredness. Nganong dili ta kaalagad sa Ginoo? Tungod ani nga kinaya, self-centeredness. Kaugalingon lang nato ang ato ang gihuna-huna. Balo mo pag mayintag kaugalingon ra atong gihuna-huna. Sa diha nga tawgon ka sa Ginoo, mura ka katong tao ba nga gitawag sa Ginoo, pero ang nasa reason. Gani siya pa nag-offer adto. Nya Ginoo, gusto ko mo kuyog nimo. Pero pwede ba muli sa akong sa balay kay ilubong sana ako akong amahan? Oh. Di ba? Lahi nitong ang Ginoo nagtawag nimo o kung tawhanon ra nga pagbati. Kay kung tawhanon lang nimo nga pagbati nga mayon ka mga alagad ka sa Ginoo, musunod ka sa Ginoo, igsuon, di ka kalahutay. Sigurado og sigurado na. Ano man? Adunay kalainan kung ikaw ang mo-offer sa imong pag-alagad sa Ginoo ug ang Ginoo mismo mutawag sa imo aron sa paggamit sa imo. Unsa may kalainan? Si Paul si Pedro sa diha nga nanagat giadtuan ni Jesus ug ingnan, Pedro, sukad karon managat kag mga tao. Biyaan niya yung sakayan, biyaan niya yung pukot, biyaan niya yung mga taga siguro, biyaan niya yung mga bugsay. Bikuyog sa kay Jesus. Unsa ang sitwasyon na to? Si Jesus nagtawag ato. Pero katong tao nga sa diha nagtigom sila. May tao miduol saya, umingon siya, magtutudlo. Musunod ko nimo. Pero pwede ba mauli sa akong balay kay ilubong nako akong amahan? Masa ingon ni Jesus. Ingon niya, pasagdi ang patay nga maglubong sa minatay. Oh, ginsulto pa noon sa dito Ingon niya, walay magdaro nga magsigiglingi. Mo nay kalainan sa kanang imuhang tawhanon lang nga tinguha nga mag-alagad ko sa Ginoo, ma-master ko, mag-serve ko sa Ginoo. Pero wala gyud nimo nabati diya sa imong heart. Nagitawag ka sa Ginoo. Careful ka, kay basin di ka makalahutay niya na. Base pag abot sa unos diya sa ministry, matumba ka. Ug mayon ka, di na kung padayon sa pagpamastor oy. Kay usahay man gud mailat ta lami mamastor kay papuning na kay simbahan nagidala gipasturan ay mga followers sa Ginoo nga imong giatiman. Pero how about sa mga sirkumstansya unya nga masinati nimo diha sa sulod? Imo ba nang nalantawan? Nakita ba na nimo kung kaya ba nimo na siya atimanon? Kaya ba nimo na siya nga sulbaron? Na ba kay kakayahan ana? Pero kung nagarely ka sa imong kagalingon, sigurado, kung mingon lang ka imong pagbulutan, wala. Di ka kalahutay. Mao na nga kinahanglan diha sa pag-alagad sa Ginoo, dili ta self-centered. Kay kung self-centered ka nga tao, mao ni ang babag ngano di ta kaalagad sa Ginoo. Another thing, perfectionism. Isa sa mga hinungdan ngano dili ta kaalagad sa Ginoo is perfectionism. Even sa imong kaugalingon. May nga dili man ko angayan. Pag kana kanunay imong gamiton, di jud ka mahimong angayan. Ano man? Ang Ginoo lang man ang makahimo kanimong angayan. Grasya lang sa Ginoo. Pero kung maingon ka nga, dili ko angayan. Dili ko mo pastor, kay dili ko angayan. Si Satanas malipay, anak. Bitaw. Di bitaw ka angayan. Pero kung imong tinguhaon, nga, kinaiya mahawon, mawala sa imo, kini nga common na barrier, mahawa sa imo, malangkat diya sa imong unahuna, makaalagad ka sa Ginoo. Kaya nga si Paul, o guban ng mga apostoles ni Jesus Christ, perfect ba to sila ng mga tao? Pero powerfully, gigamit sila sa Ginoo. Kay, grabe ang ilahang heart sa pag-alagad sa Ginoo. Another thing is materialism. Kung materialistic ka nga tao, hindi ka katarong og alagad sa Ginoo. Isa ni sa mga barriers kanang dili ka kaalagad sa Ginoo. Why?
kung pastor ka, makaasawa ka og materialistic na babae. Maingon imong asawa nga, ayaw lang siguro pamastor anang dapita siguro kay trabaho lang siguro kay matay kwarta ni. Mga ginaibabag, maingon lang po ng pastor nga, sige, di na sa ta magpastor ani. Kay mga mahinungdan sa away, gingan ka di magpastor jud ka. Tanawa, usay tong kaunon. Ha? O mahimo naman ang babag. Kumbaga ang imo bana nga pastor, okay na sa iyang kinabuhi nga. Kanang panalanginan siya, maghulat na sa panalanginan sa Ginoo. Wala na siya dako nga mapangandoy. Pero ang asawa kay nakasawa man sa materialistic, gusto makatukod og balay, kapalit sakyanan, katukod og negosyo. May isang undang na imong trabaho, imong pagpamastor, trabaho. Mo ni barrier nga di ka kaalagad sa Ginoo tarong. Tungod kay materialistic ka. Di ka kaalagad sa Ginoo bisan lang gani pagpagamit sa simbahan kay materialistic ka nga tao. Unahon nimo ning imuhang gidamgos kinabuhi, mga pangandoy, mga handom, di ka kaalagad sa Ginoo kung mao na ang imong unahuna. Tungod kay mo ni babag sa imo. Ang imuhang pagka-materialistic. Now another thing, being like Jesus means being grateful. Mapasalamaton ba ta sa Ginoo? Kapit na atong Thanksgiving. Makaingon baka nga, salamat Ginoo, kay naabot kami ani. Kung gusto ka nga pariha, makasundog sa kinaiya, isa sa kinaiya ni Jesus Christ is mao ang pagka-mapasalamaton. Ingon ang John 11:41-42, Jesus looked up and said, Father, I thank you that you heard me. Tanawa, even si Jesus Christ, nag-praise siya, miangat siya sa langit, umingon sa Father, thank you that you heard me. Amahan ko, salamat kay imo kong gidungog. I know that you always hear me. Kabalo ko, nga kanunay kang nakadungog ka nako. But I said this for the benefit of the people standing here. Nagpasalamat siya itong mga tao, nagpasalamat siya sa Ginoo tungkol itong mga tao, nga kuyog niya. Muna kung dili ka mapasalamaton, dili ka grateful, di ka kaalagad sa Ginoo. So dapat, aron ka makaalagad sa Ginoo, dapat mapasalamaton ka. Ikaw ang kag-asin, sudanin mo asin, di ka kapasalamat sa Ginoo. Nagsudaan kag ginamos, nagsudaan kag bulad, di ka kapasalamat sa Ginoo. Gani, daghang kong mga nailhan nga reklamador. Naunsa naman yung perminti naman bulad, wa gyud kuandre. Isda. Bulad lang gyud perminti. Instead of pagpasalamat sa Ginoo, kay nakakaon pag bulad, nakasudaan pag bulad, nagreklamo pa. Grateful na lang unta ka. Mapasalamaton na lang unta ta sa kunon saman ang gihatag sa Ginoo sa tuwa. Ingon ang Psalms 100 verse 2. Serve the Lord with gladness. Kumato mingon tag gladness, unsa man na siya? Alagari ang Ginoo nga adunay kalipay ba? Dili kay nag-alagad ka sa Ginoo nga gareklamo ka? Daghan mga Kristohanon reklamador biya sa Ginoo. Dapat happy ka. Na mag-alagad sa Ginoo. Malipayon ka nga nag-alagad sa Ginoo, no matter what, mamatay ka nga nag-alagad sa Ginoo basta kay malipayon ka nag-alagad sa Ginoo. Kasi mo reklamo ka. May ka nga nag full time na noong ko sa ministry, naglisod naman noong ko Ginoo, naunsa naman eh. Dili na. Ayaw sige reklamo. Ingon ang pulong sa Ginoo sa akatuatong gibasa na serve the Lord with gladness. Dapat happy ka. Dili ka bagulbulan. Now, barriers in experiencing gratefulness, mga babag aron dili ka makapadayag sa imong pagkamapasalamaton is comparing and criticizing. Kabalo man ang comparing and criticizing? Usahay, dili lang kayo usahay, kasagaran yun, nga dili ta kapasalamat sa Ginoo. Kaya ito ang kina-compare, ang atong naangkon sa kinabuhi sa uban ng mga tao. Unsa may ako pasalamatan sa Ginoo nga wala man koy sakyanan, kining uban na may sakyanan. Sila dapat pasalamat sa Ginoo. Usahay mo criticize ta, may pata nga ang anong gipadato man sa Ginoo, ako pobre man, dugay mo ko nangalagad sa Ginoo, pobre man sila. Matay mga makasala man na. Mo ni hinungdan, nga dili ka kapasalamat sa Ginoo. Dili mo makita ang kaayo sa Ginoo. Kaya ang imong nakita maulang ang uban. Ug ang imong nakita maulang ang ilang kauswagan ug wa gid nimo nakita kung giun sa kapag-atiman sa Ginoo. Ingon ang Romans 14:4, who are you to criticize someone else's servant? The Lord will determine whether his servant has been successful. So, kinsa daw ka? Nga mo criticize sa alagad sa Ginoo. Kinsa daw ka? Nga ang Dios man daw ang mo determina whether kung ang yaba daw ang servant successful. Dili ta maghilabot sa uban. Dili ta i-criticize. Now, wrong motivation. Kung sa man ang wrong motivation. In Matthew chapter 6 verse 1, pag matngon kamo nga ang inyong mga maayong binuhatan, dili ninyo himuon at ubangan sa mga tao aron lamang makita nila kini kaysa ingon niana wala kamoy ganti gikan sa inyong amahan nga naa sa langit. See? That's the wrong motivation.
nabuhaton, di mo ni, kay, para panalanginan ka, or appreciate sa mga tao, sayop na, kay, basin, o mo na hinungdan, di ka panalanginan sa Ginoo. And lastly, being like Jesus means faithful. Matinud-anon ba ta sa Ginoo? Are you faithful ba sa ato ang Ginoo? The word faithful, o sa kabugat ni nga dapat, nga ato ang tagaag pagtagad diha sa atong kaugalingon. Daghan sa mga Kristohanon is very unfaithful sa Ginoo. Isa ba ka ani? Are you one of these people na unfaithful sa Ginoo or faithful sa Ginoo? Isa ba ka ani nga faithful or unfaithful sa Ginoo?